umpisahan po natin dito sa issue ng resignation ni Undersecretary Ary Perez. So nag-resign na nga po siya matapos po siyang pangalanan ni Congressman Mark Leviste. Sek, matanong lang po, Leandro Leviste. Sek, last time po kasi nakausap namin siya, meron siya sinasabi na kaya daw po nauwi sa presscon yung kanya pong mga isiniwalat na detalye dahil may sulat daw po siya sa inyo pero hindi siya nakatanggap ng kasagutan. Pwede po ba naming malaman kung natanggap niyo po ba yon at nakita niyo po kung ano laman ng liham? Opo, meron pong actually, nung pong hearing sa House, humingi po si Congressman Leviste ng listahan lang naman po yun, no, ng mga breakdown ng legislative district. So yun po ay wala naman pong problema yun kasi yun po ay public record. No? In fact, madali po yung kunin galing sa dokumento ng budget. At ngayon nga po na meron na pong House Government Appropriations Bill, General Appropriations Bill, gagawin po namin yun. Ibibigay po namin sa kanya. Kasi ano naman po yan, no? Public record po yan. At yun naman po ang ating commitment kay Congressman Leviste. Oo. Pero Sek, doon po sa sulat niya, wala pang pinangangalanan, wala pa yung mga paratang. Wala po. Wala po. Kaya nga po, nung siya'y nagsabi po sa media, yun nga po, nag-request po tayo sa kanya, kung pwedeng ipangalan na lang ang sinasabi niyang meron siyang narinig na rumor o haka-haka na ito'y either kontratista o nakikipag-usap sa mga kontratista. So, maganda naman po na nasabi niya, kaya kinonfront po natin agad si Undersecretary Perez at sinabi naman po niya wala pong problema sa pag-iimbestiga sa kanya kasi yun po ang gagawin natin, no? Pero nag-akusa na rin po siyang nag-submit ng kanyang irrevocable resignation dahil nga po sabi niya ayaw niyang maging pabigat at distraction dito sa ginagawa natin sa DPWH at ginagawa ng ating Pangulo. No, ayaw mas malaki para sa kanya ito kaysa sa sarili niya at sa sarili niyang posisyon. Kaya siya po ay nagkusa na. Pero hindi naman ibig sabihin na hindi tayo mag-iimbestiga. Kasi po, sabi nga natin, kahit wala na sa DPWH, tuloy-tuloy pa rin ang pag-iimbestiga natin. Pero kung pwede kang Ma'am Chano at Sir, gusto ko lang ulitin yung sinabi ko nung weekend, na kailangan po talaga itong ginagawa natin sa paglilinis sa DPWH, kailangan ang basehan po talaga dito ay facts at ebidensya, no? At yun po ang ating commitment sa ating mga kababayan na wala po tayong sisinuhin dito at lahat po ng gagawin natin ay base sa facts at sa ebidensya. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!